ba kayong sinacrifice before na hanggang ngayon po dala-dala nyo siya? Ano naman po yung pinakamasakit na nasabi sa inyo? Lalo-lalo na tungkol sa business niyo. Marami po bang nang discourage sa inyo na huwag ka nang mag-business niyan kasi mahirap pagkain yan eh. So for today's video, nandito tayo sa Foods R Us, the taste you've longed for. So, i-interviewin natin yung owner dito. Alam niyo ba, sumula pa nung nag-start ang Foods R Us ng 1995. Ganon nakatagal ito. So, tara, tignan natin. So, ngayon, nandito tayo sa Food R Us kung saan nandito kasama ko si Mrs. Linda Yu. Nag-start siya ng Food R Us noong 1995. Ganon katagal na, 1995, no? Yan. So, Ma'am Linda, ano ba ang masishare mo? Bakit napag-isipan niyo po na pagtayo ng food business? Kasi sa totoo lang, medyo mahilig din kami magluto. Tapos, nabuboard ako sa bahay, wala akong trabaho. Naiwan ako mag-isa. Parang naisipan ko na magluto. So parang, ano lang po yun, hobby lang? Parang naging hobby siya. Ano po yung naging struggle ninyo or yung mga naging parang problem natin? Yung talagang masasabi mo, ma'am, na na hindi mo malilimutan? Or yung ayaw mong maranasan ng ibang negosyante na wag na sana nila maranasan din yung ganun? Yung hindi ko na talaga kumikita. Siyempre, kung break-even na lang ang kita natin, wala. Wala na. Kasi sa ngayon, sir, ano mo talaga, nakakabayad pa naman ako sa, pero ang laki na nawala sa akin. Sa lahat. Halos kalahat. Kalahati. Kaya po kayo lumipat dito? Hindi naman. Kaya kami lumipat dahil pinagawang apartment na yun. Kinuha na po? Kinuha na na may-ari. Kaya kumbaga sa kung ako doon ng 50, dito 25 na lang. Parang ganun. Okay. Yes. Diba? Yun ang medyo, yun ang dinadasal-dasal ko na sana kayanin ko pa. Ma'am, ang tanong ko naman dyan, sa tingin niyo ano po ba yung naging pinaka-favorite ng inyong customer kung bakit kayo binabalikan-balikan sa Food R Us? Sabi nila, masarap doon luto namin. Totoo naman yun. Tapos ang nagiging namin dito, para yung bestseller namin, puso tanghon, espepata, Mongolian dish. Wow. Yun Oo ang nga. namin, Yun din diba? ang in-order namin, ma'am, sa totoo lang. Nag-crave bigla. Huwag ka mag-alala. Sabi nyo kanina sa business, medyo nag-struggle lang nung pandemic. How about naman po sa mga tao, mga naging tauhan ninyo sa Food R Us? Sa mga tao ko naman, ang tagal. Lalo ang pamangkin ko, 20 years sila sa akin. Na umalis lang ng 2021 kasi na-stroke. Kasi na-stroke. Yes. Tapos yung kapatid niya, kailangan samahan siya kasi wala na silang parents. Kaya umuwi na sila ng Bicol, Marinson. Wala akong puro sila taon talaga nakatira sa akin. Yung kasya ko yan, na yan 25 years na sa akin. Wow. Pero hindi ko siya kasi sa totoo lang, parang family business ito eh. Puro ako, pamangkin, yun ang tao ko dito. Pero ito hindi. Anong naman dito natin, ma'am? Ano naman po yung pinakamasakit na nasabi sa inyo? Lalo-lalo na tungkol sa business niyo. Sa totoo lang, wala naman daw ako na-experience na ganun. Siguro, meron lang magsasabi na, parang iba na yung panlasa ko sa ganito. Ang sakot ko lang ganito, simple lang kami ko. Ma'am, iba na talagang tagaluto ko. Pero sukat naman lahat na dyan eh. Kaya pag umalat, nasubrahan. Pag tumabang, kulang naman sa lakal. Yun ang paliwanag na nila. Pero yung sabi mong sa nagalit o wala naman. Wala naman. Parang nagtataka lang sila bakit parang nag-iiba na yung lasa. Meron po ba kayong sinacrifice before na hanggang ngayon po dala-dala nyo siya? May mga ganun po ba kayo? Sacrifice? Opo. Siguro, ang masasabi ko lang na yung nangyari sa akin Ano po nangyari po? Nagkaroon sa ulo. Ulo? 2020. Bakit po? Parang
ang course lang noon, nakakain akong isda na medyo, ano na yata, yung labas-masok sa ref. Nabili ko sa kapitbahay. Tapos, mga 5:30 ng hapon, sumakit ko dito, pataas, hanggang pagdating sa tuktok ko, pero iba talaga karamdam. Pagdating sa tuktok, naluling. Pero isda na kinain niya. Yun lang ang nakain ko yun. Tapos, sabi nila, nag-trigger siguro yung ko na. Sa likod ng mata lang naman yung kaya daw yung vision ko nagkamaan. Natamaan. Ngayon, kung hindi daw opera sabi sa ni doktor, mabubulang talaga. Mabubulang. Ngayon, nag-antay pa ako ng 1 month na bago akong opera kasi yung neuro ko, inaantay pa daw yung partner niya na ENT. Kaya June 29 ako na opera, death anniversary ng mister ko. Kaya medyo na yung ibang family ko na sabi niya, okay lang yun, tutulong na. Yun lang naman ang ko na, siyempre, pera yun. Opo. Million din ang tulong. Kaya, nung lumipat kami dito, yun, talagang start sa wala. Tanong ko lang, siyempre, naging successful na si Food R Us Siyempre, meron po ba kayong napansin na parang nag-iba rin po ba yung trato sa inyo? So mula nung sumikat si Food R Us during ng mga era ng 2021 hanggang 2020? Na Parang may nagbago po ba? Dumami po ba ang kamag-anak? Dumami po ba ang kaibigan? May mga ganyan po ba tayong maraming kakilala na. dumami ang kakilala? Kilala, siyempre, kasi yan, yung pagdating dito, nakikilala ko, yun. Pero yung sabi ko, sa mag-anak, meron din, kasi sila nga ang mga tao ko before. So never naman po nagkaroon ng conflict Ay, sa pamilya? Awa ng Diyos naman. Wala. Ang galing naman, no? Dapat maging moral lesson yun na pag ang isang family member natin nag-start ng business, maganda nga talaga naman na support ang buong family member. Linda, tanong ko naman, of course, nung 1995, to be honest, parang 4 years old pa lang ako nun. Talaga. Ang tanong dyan is, marami po bang nang discourage sa inyo na huwag ka nang mag-business niyan kasi mahirap, pagkain yan eh. May ganun po ba? At paano nyo na-overcome yung mga ganung critics sa inyo before? Sa una talaga, yung mister ko mismo Okay. ay nagsabi na, sino naman ang bibili dito sa atin? O namamali ang tao sa atin. Yun lang. Tapos sabi ko, sige lang. Pero pa unti-unti lang ang stock ko noon. Para kung merong bumili. Kasi naka-freezer naman yung mga ingredients. Kaya yun, diyan ang start ko talaga. Start ko mismo. So sa umpisa pa lang, dinidiscourage na kayo ni Mr. na wag na. Tanong ko lang, ma'am, nagbago po ba yung ni Mr.? Naging supportive po ba siya nung nakikita na niyang umu-okay na si Food? Ay, opo, tama yan. Kasi pati siya mismo ang nag-offer na kasi nilalagyan ko, sir, style. Ay, yan yung paper plate. Paper plate? Siya mismo ang nag-encourage sa akin na magpapagawa tayo ng magpapagawa tayo ng styro. Sa styro na. Bumibili sa Baklaran. Ay, sa Divisoria, pinaprint namin yun. Doon kami nag-start na para malaman ng tao na ito atin, Food R Us. So, na-customize po yung styro, nakalagay Food R Us. Opo. Galing. If ever naman, ma'am, ano yung naging struggle ni Food R Us nung taong 1995 hanggang ngayon? Yung hindi nyo malilimutan na talagang number 1 na sobrang pain, sobrang pagdaanan. Sa totoo lang, wala naman. Pero, naramdaman ko yun at nasabi ko sa mister ko na ayoko na. May punto pong umayaw na kayo? Opo, kasi sabi ko, wala namang ako nakikita sa ko. Kasi maliit lang naman talaga yung pa noon. Sabi niya, sige lang. Anuhin mo lang pinusin talaga ako na ituloy ko lang. So, ibig sabihin, guys, sa una, si Mr. ayaw. Not supportive na dinidiscourage si Mrs. na wag na tayo mag-business. Walang customer. Walang customer. Pero, biglang nagbago yung ihip ng hangin sa kanya. Siya pa yung nagbibigay ng bagong ideas. Nung ako na ang umayaw. Tapos nung kayo naman yung biglang ayaw na, si Mr. naman yung wag, laban pa, tuloy pa. Parang ganun, sir.
So ano pong nangyari nung what changed your mind, ma'am, na sige nga, tutuloy ko na? Opo, nung mag-6 years na ako doon, pinalis na ako. Hmm. Kasi naupa na kami. Nalipat na kami dito. Saan po ba yung unang pwesto ni Food or Sa Us? Barangay 5. Barangay 5, by Luma 5? Bayan Luma 5. Oh, doon. Opo. Tapos, kaya nakuha ko yung dyan sa labas. Opo, dito na. Yes. Diyan na ako nang dire-diretso na kami na nung unang bukas ko talaga, napakaganda ng ano namin. Ang hiram na ako ng punan. Opo. Gawa kami ng, kasi kami nagpagawa ng kubo. Tapos, ang hiram ako ng 85,000 sa kapatid na mister ko. Anong year po ito? 2001. 2000 na. 2001. Okay. Ang lipat namin. Tapos yun, after 3 months, nabayaran ko yung 85,000. Wow. Nagulat yung kapatid na mister ko. Sabi niya, bakit? Malaki talaga yung kinita ko. Para kaming, kumbaga sa ano, sabi ko, para tayong pinutakti ng tao noong Oo. panahon na yun. Siguro, kasi nung araw, wala pang mga kainan dito. Bayan Luma. Wow. Yun. So talaga nag-trendy ka 2001. 2001, 2002. Dire-diretso na ko yun. Dire-diretso na po yun. Tanghina lang ako ng pandemic. Doon na nagkaroon ng struggle nung tag-pandemic Oo, po. yung pala, Which is yung pala. yung COVID na pandemic. Oo, pero hindi naman sabi mo talagang naghirap kami kasi kami lang talaga ang may rider yung panahon na yun. Talaga. Tapos yung o-order, pipick upin nila, Hmm. nakarili na ang pera, pati sukli. Andyan na sa nakalakag na para, tapos alcohol. Yun ang nangyari nung pandemic Yung na yun. pandemic. Paano talaga? So, imagine nyo yun, guys. Nakita nyo, parang nakita nila yung opportunity kasi before, wala masyadong kainan dito sa Imus. So, 1995, ako, year 2026 na. Ito na si Food or Us. Si Food or Us is pag pumunta ka sa Imus Cavite, dapat pupuntahan mo yung Food or Us. Kasi isa na yan sa mga legendary. Kapag Imuseño, alam yan. Pag sinabi mong, saan tayo kakain? Ayoko na ng fast food. Number 1 choice, Food or Us. Pupuntahan yan. Diba? Makaka-relate ang mga taga-Imuseño dyan. Kung nakaka-relate kayo, i-comment down nyo naman kung yung pinaka-favorite ninyong food dito sa Food or Us. Kung ba yung masasabi ninyo sa ating mga viewers na ito ay madalas hindi nasasabi or napagkukwentuhan ng mga nagbi-business. Diba? Ano pong mabibigay ninyong advice na gustong magtayo ng patulad ng food business? Siguro, kukwento ko na lang siguro yung start ko. Na kailangan talaga, umpisa ka muna sa maliit. Okay? Maliit lang muna kasi hindi mo rin ma-sure kung mag-click ka eh. Kasi nag-umpisa talaga ako sa isang liempo lang muna, isang pata. Yun ang una mga umpisa ko. Tapos, nung pag naghanap yung tao, doon ako dadagdag. Other day na yan, ganyan. Tapos, hindi naman ako naano sa gamit ko kasi naka-freezer naman. Kaya, tapos, unti-unti ka na magdagdag hanggang sa, yun na, lumaki na. Basta yan lang silang inaalaala ko. Basta, naghanap ng ganito. Kasi yan din ang advice ng mister. Ang mister nyo po ba, nagbi-business na? Or business din? Ano naman nila, grocery naman yun. Talagang Chinese, no? Opo. Ay, kayo, business talaga ang mga, ng isip natin. Ako naman, medyo masipag, saka may sa pagluto, yun ang nangyari. So, ang take away natin dito, kung gusto mo magtayo ng business, sumula mo sa maliit. Yes. How about ma'am, sa character, sa pagkatao, anong kailangan meron? Ay, kailangan ka rin yung pasensyosa. Kahit makarinig ka ng medyo marunong ka magsagot na hindi makakasakit. Yun lang. So, mahabang pasensya at saka pakikisama. Oo. Magaling makisama. Ganun lang. Yun lang naman ang inano ko sa sarili ko. Pagka magkita ng minsan nga, dami nagbabati sa akin. Pero, ningiti ako, pero nag-iisip, saan ko ito nakita na ba ang tao?
Ganun ako. Siyempre, isa na, may edad na ako. Kalimutin na rin. Kaya, ang talikod ko, sabi ko, sino nga yun? O, taka naman masabi yung ano ko. Yun, ano yan sa kabila. Yun lang, mga naano ko lang. Pero yung sabi mo, taka, siyempre, nadugdaga na. Ngayon na ano tayo sa chamber. Aba. Kaya ano, pero sabi ko nga, magbibitaw na. Member na lang. Ayaw ng mga bata. Ayun naman. Diba? From 1995 up to 2026, masasabi niyo po bang worth it lahat-lahat po ng sacrifice pinagdaanan ninyo na wala kayong regret na tinayo nyo si Foods R Us? Wala. Masaya ako, sir, kasi ano, ito ako hanggang ngayon naka rin ng kaunting invest ng bahay, yun lang, saya na ako doon. Saka sir, number 1 talagang pinaka ko sa buhay ko ngayon na hanggang ngayon tinatangkilik pa ang pagkain ko ng mga tao. Totoo. Yan lang talagang inaano ko, sabi ko. Kaya ang anak ko ngayon, tinuturuan ko na marunong ko sa tao dapat. Kasi pag patay na ako, sa iyo na ito. Yung bunso ko. Ang asawa nun ang marunong magluto. Kaya parang hindi ako nag-aalala. Kung walang makuhang healthcare, ako. Kaya ang araw-araw andito. Life's lesson to, ma'am. So, Ma'am Linda, tanong ko naman, ano yung problem mo ngayon na hindi mo na problem noon? Yung unang pag-business ko, siguro masasabi ko yung ayun na mga makukuha mong healthcare. Pwede ba yun sabi? Na, Diyos ko, consumption, kasi kabataan, cellphone. Compared po nung nag-uumpisa kayo. Sabi ko, okay lang naman, basta pagka narinig nyo na yung nagluluto na kailangan na kayo dyan, pumasok kayo kasi nandun sila sa labas ng stay. Okay lang yun. Pero sinasarili ko lang, hindi ko naman binuboses na kasi baka, alam mo naman, wala sa akin. So ma'am, before natin tapusin yung ating kwentuhan, invite nyo naman po sila sa Food R Us. Ito po yung ating camera. Okay. Mga kaibigan ko na lang, lahat po kayo dyan, baka gusto nyo po mag-try yung mga hindi pa nakapunta sa Food R Us. Dito lang po kami sa Plaridel, so Division, Bayanduma, 7. Tuhan yung luto. Kami po nagbubukas kami ng 9 o'clock a.m. 7:30 ng gabi, cut off na kami ng order, 8 o'clock sarado. Ano po yung marerecommend natin, yung mga bestseller natin? I-share po natin. Ang bestseller? At dapat nilang subukan yung mga hindi pa nakakasubok sa Food R Us. Yung ano po, sabi nila yung crispy pata, Mongolian dish, sutanghon, gisado. Ayun ha. So sa mga viewers namin na hindi pa nakakatry kumain sa Foods R Us, ako na mismo ang magre-recommenda sa inyo na subukan ninyo ang pagkain dito kasi isa to sa mga childhood core ko talaga, as in sobra. Swerte na lang ako kasi naging kapitbahay ko pa yung Food R Us. So, yun lang naman. Maraming salamat sa mga viewers. Kayo ma'am, may gusto po ba kayong i-shoutout? Si Mr., si... Salamat na sa mga tao ko at hindi ako iniiwan. Wow! Yun ang Ang aking maganda. helper. Yung. Dollar.